Hello mga mamis! Welcome back to my YouTube channel, Mami Ice TV. At ngayon pag-usapan naman natin ang 5 sign na healthy si baby sa ating mga tummy, mga mamis. Naiisip din ba natin na kung kumakain ba ng maayos ang ating mga baby sa loob, nakakatulog ba siya ng maayos, kung okay lang ba talaga siya sa loob ng ating mga tummy. Ayan, samahan nyo ako mami para pag-usapan natin ang tungkol sa 5 sign na healthy si baby sa loob ng ating mga tummy. Number 1, movement ni baby. Ayan, kung maayos po yung movement ni baby, kung alam po natin yung galaw niya, kasi madalas talaga gagalaw. Mag-start ang galaw ni baby is 5 months. Kasi nag-start sa akin is 5 months. Naramdaman ko na, papunta pa lang ng 5 months, naramdaman ko na yung hibok-hibok niya, yung galaw-galaw niya, doon ko na nararamdaman yung movement ni baby. And then, kapag healthy talaga si baby, malalaman natin yan sa kanyang mga galaw. So, kailangan talaga din natin na nakabantay tayo sa galaw ng ating mga baby. Number 2 is normal ang ating mga blood sugar, blood pressure. Kailangan normal talaga yan mga mamis. Kasi based sa akin, mga mamis, is nung unang check-up ko talagang mataas po yung blood sugar level ko. So, na-undergo po ako ng mga maraming laboratories na dapat kong gawin kasi nga tumaas yung sugar level ko. Kung hindi po ako buntis, normal po yun na ang sugar level ko. Pero ngayong sa case ko kasi is buntis ako. So, yung 92 is diabetic na po yun sa mga mami. So, kailangan ko mag-laboratory kung ano ba ang dapat kong gawin. Pumunta po ako sa isa pang doktor na humahawak na kung ano yung dapat mong gawin, kung anong dapat mong kainin, kung paano ka mag-diet, kung anong dapat mong iwasan na kainin. Pinaiwas po ako sa mga matatamis, sa mga chocolate, sa mga prutas na matatamis. Pwede akong kumain ng mga prutas, halimbawa mangga, pero dapat po is yung half lang, yung kalahating pisngi lang enough na. Tapos, iwas po ako sa mga soda, sa mga drinks na matatamis. Yun po, dapat iwasan po natin. At lagi po tayong magpa-check sa ating mga blood sugar at mga blood pressure. Kailangan po nakamonitor tayo dyan para hindi po tayo mapahamak habang tayo ay buntis. At ganun din si baby. Number 3, posisyon ng placenta. Ang posisyon ng placenta, mga mamis, mahalaga po na maayos. Pero para mabuo ang ating pagbubuntis or magiging successful at hindi tayo mauwi sa miscarriage. Number 4, heartbeat ni baby. Mga mamis, 14 weeks po bago malaman ang heartbeat ni baby. Pero kung mas maaga po kayo na pumunta sa inyong mga doktor at i-check ang heartbeat ni baby, hindi pa po yun makikita or hindi pa yun maririnig ng doktor. So, ang advice po ng doktor na bumalik tayo ng 2 or 3 weeks. After 2 to 3 weeks, kailangan po makabalik tayo sa ating mga doktor para malaman kung okay ba yung heartbeat ni baby, kung may heartbeat si baby. Kasi yun po yung advice sa akin ng aking doktor na 14 weeks, kailangan ko na po mag-heartbeat, malaman kung normal po yung heartbeat ni baby o hindi. Number 5 is position ni baby. Mga mamis, mahalaga din po yung position ni baby. Kung ano na po ang position niya, lalo na pag 9 months na tayo, papunta na tayo ng 9 months, kailangan po nakaayos na po yun yung position ni baby. Para at least hindi po siya, hindi tayo magkaroon ng problema sakaling ano ang position ni baby kung nasa hindi pa siya tama na position. Kailangan na kasi palik na po yun siya. Kailangan po natin ultrasound para malaman natin kung ano po yung position niya sa loob, kung breech pa po siya or si palik na. Kasi po sa akin, since na unang ultrasound ko po, una is nag-breech po siya, suhi pa po. Siyempre, iikot naman siya pagdating ng ilang buwan, hanggang pagdating ng 8 months, hanggang 9 months, dapat nakasipalik na po yun siya. Dito na po siya sa ating nakaharap sa puwerta, yung ulo niya, dapat dito na po sa puwerta natin.
At mas maganda talaga po mga mamis na lagi tayo may contact or may update sa ating mga doktor para po maiwas po tayo sa kung anong peligro kasama si baby. Lagi po natin tandaan mga mamis na kapag healthy ang mami is healthy na rin po ang baby natin. Kaya lagi po tayo nakabantay at nakaabang sa ating mga kinakain at ating mga ginagawa mga mamis. Lalo na kung tayo ay maselan. Sana po nagustuhan nyo at may natutunan kayo dito sa aking video na ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe, like, comment down below. Kung meron kayong i-comment na gusto nating pag-usapan, i-comment nyo lang po sa baba para magawan po natin ng video para pag-usapan natin. At pakipindot na rin ang bell button para updated din po kayo sa aking mga susunod na video. Maraming salamat po. Lagi pong tandaan na mag-pray at i-relax po ang ating sarili at iwasan pong ma-stress. Lagi pong tatandaan na dapat tayo ay happy lamang. Maraming salamat po. Mami Ice TV here. Bye-bye. God bless. Mwah.